lang, naging tao. No? John 1:14, naging tao ang salita at nanahan sa piling natin. Pag sinabi naging tao, may pinagalingan na lagayan. No? Ano yung pinagalingan niya? Siya'y Diyos. Nagkatawang tao. No? Naging tao. Si Jesus naging tao. Bakit? Upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos at upang iligtas tayo, tutubusin tayo sa kasalanan. No? Yan ang layunin ng pagkakatawang tao ni Jesucristo. Sabi ng Marcos chapter 10, verse 45, isa nyo na lang, Marcos chapter 10, verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ito upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ang salitang pantubos, ransom. No? Ito'y nagpapakita na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay bilang kabayaran upang palayain tayo, tutubusin tayo sa kasalanan. No? Kaya ang layunin, bakit si Jesus naging tao o nagkatawang tao? Upang tayo palayain mula sa kasalanan. Okay? Isa pang verse, John 1:29. John 1:29. Okay? John 1:29. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nagkatawang tao sa Jesus para maalis ang ating mga kasalanan. Okay? Si Jesus ang tunay na kordero inihandog para sa ating mga kasalanan. Okay? So, ang pagiging tao ni Jesus ay expression of God's love. No? Kaya kinakanta pa natin ito. Ayaw ko, alam niyo kayo kanta, Jesus, the expression of God's love, the grace of God. Kinakanta pa natin ngayon. Siya'y kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos. Kaya may John 3:16. No? Kaya may John 3:16. Gayon na lamang ang ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sinuman sa mga tayo sa kanyang hindi mapano o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Kaya si Jesus ay naging tao. Upang tayo tutusin sa ating mga kasalanan at siya yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Okay, pangatlo, ngayong gabi, sa mabilis na pagturo, at kaka-aral, pagbabalik tanaw, si Jesus ay tinawag na Diyos sa Biblia. Okay? Si Jesus ay tinawag na Diyos sa Biblia. Okay? John 20:28, ilang mga talata ito na gagamitin natin. Ngayong gabi, isa niyo sa inyong mga listahan. John 20:28, and Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Amen. So, sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya sa Biblia, mababasa natin na sinasabi sa Biblia si Jesus ay Diyos. Panginoon ko at Diyos ko. Hindi siya naliligan, hindi siya natarantahan. Nakatuwiran ng ibang relihiyon, natarantahan daw, naliguran daw, nagulat lang daw si Tomas, kaya napasabi ng Panginoon ko at Diyos ko. Wala tayong mababasa gano'n, maliwanag ang isip ni Tomas dahil kausap niya si Jesus ng oras na yan. Okay? Makikita natin dito na hindi pinuhin ni Jesus si Tomas. Hindi sinabi na, Tomas, isip mo mabuti, baka mali ang sinabi mo. Hindi. Hindi gano'n. Tinanggap niya ang pagkilala ni Tomas sa natin. Tinanggap ni Jesus. Okay? Titus chapter 2, verse 13. Tito chapter 2, verse 13. Looking for the blessed
of the great God and our Savior, Jesus Christ. Amen. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya marami tayong talagang kabisado na patungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. Dagdag natin ito. Wala tayo sa listahan patungkol sa pagka-Diyos ni Cristo. Idagdag niya. Tito chapter 2 verse 13. Okay? Ano ba talata? Ang pwede pala namin idagdag? 1 John 5:20. 1 John 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Isinabing, ito ang maliit na Diyos. Hindi sinabing gano'n. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay si Kristo. Okay? Napakaganda pong mga talata niya at hindi nakakalimutan po. Filipos chapter 2 verse 6. Filipos chapter 2 verse 6. Yan, gamit na gamit natin yan. Na siya, pagkamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat karangan ang pagpapantay niya sa Diyos. Bago siya magkatawang tao, nandun siya ang kalagayan ng Diyos, ang anyo ng Diyos. Bago siya magkatawang tao sa mga buting palita Biblia, magkaroon kayo ng pag-iisip na kagaya mo na kay Kristo, na bagamat siya'y Diyos. Maniwala niya sa magandang palita Biblia. Na bagamat siya'y Diyos, ay hindi na natiling tawag kayo ng Diyos. Bumaba, dito sa lupa. Maliwanag yun. Okay, ganda natin sa pagka-Diyos ni Jesus. Napakalaga nito. Pahayag, chapter 1, verse 8. Apocalypse, chapter 1, verse 8. Okay, ito. Napakalaga lalo yan kung meron kayong gamit itong ang magandang balita. Biblia. Mas napakaganda na yan. Sabi rito dyan, Pahayag, chapter 1, verse 8. Nakasulat tayo ganito. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos. Sino nagsabi siya ang Alpha at Omega? Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at sa darating. Amen? Okay, tapos lagyan yung araw, kagaya dito sa Bible ko, kagaya rito sa Bible ko, may mga araw yan, pagtuturuan yan, na magpapakibay sa hilaran. Ano ba? Tapos yan, kaya katuro yan doon sa pupunta. Pupunta yan doon sa Apocalypse o Pahayag chapter 22 verse 12 to 13. Natakbo naman yan doon. Yan yung magpapakibay doon para may dapat yung pangalan ni Jesus. So, pupunta yan doon sa verse 12 to 13. 22 verse 12 to 13. Sabi rito, makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Diba? Si Jesus yun. Dala ko na ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa sa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli at ang simula at ang wakas. Wala ibang Alpha at ang Omega kundi ang Diyos. Kaya, sinabi ng Ama, sinabi ni Jesus, sa ang Ama siya, ganun si Jesus, kasi nga sila iisa sa pagkakas. Sa susunod, ay yung perinig na naman ang ating ibigyan para mas malinaw sa ating isipan. Okay, at mismo nga, ang Ama, no? Mismo ang Ama, ang tawag kay Kristo sa anak ay Diyos. No? Mismo ang Ama, ang tawag kay Kristo. Nagtagda lang yung Pahayag chapter 1, verse 8. No? Pahayag chapter 1, verse 8. No? Sabi ron, verse 6, verse 7, verse 8.
At sinabi ng Diyos sa mga anghel, kayo aking mga lingkod, mga utusan. Ngunit sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpapagod. Ang tawag niya sa anak ay Diyos. Amen? Kaya marami ang mga talata ang mababasa sa Biblia. Amen? Bagong tipan pa lang yung ating ginamit. Hindi pa tayo gumamit ng lumang tipan. Lalo na yun. Marami pa rin. No, na tumututo kay Jesus Christ. Pero dito pa lang sa ating mga talatang binasa, ay malinaw natin ang makita mababasa sa Biblia ng si Jesus Christ. Okay, ang apat. Amen. Ang apat, ngayong gabi. Amen. Si Jesus ay gumawa ng mga gawain, Diyos lamang ang makagagawa. No? Si Jesus ay gumawa ng gano'n. Siya ang lumala. Di ba Diyos ang lumala na? Ang Creator ay ang Diyos. Si Jesus, Creator. Amen. Colossus chapter 1, verse 6. Colossus chapter 1, verse 6. Sapagkat sa kanila, nilalang ang lahat ng mga bagay sa santalangitan, sa santalupaan, ng mga bagay na nakikita, ng mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan, mga pagsako, kung mga pamunuan, kung mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Okay? Diba? Si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan. No? Nagpapatawad ng kasalanan si Jesus. Marcos chapter 2. Okay? Marcos chapter 2, verse 5 to 12. No? Pero yun na lang basahin natin. Then, nakalagay ganito dito sa magandang balita Biblia. Marcos chapter 2, verse 5. Okay? Nakalagay ay ganito. Then, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo. Okay? Marcos chapter 2, verse 5. Okay, sino yung verse, ang totoo kasi yung verse 12 ay kasaysayan. No? Patungkol sa paralitiko na pinatawad ng ating Panginoon. Pero ang nagsasabi na si Jesus ay nagpapatawad ay verse 5. Okay? Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Okay? At ginawa ito ni Jesus. Okay? Okay, ano ba? Si Jesus ay tumanggap ng pagsamba. Okay? Si Jesus ay tumanggap ng pagsamba. Matthew chapter 14, verse 33. Ito naman yung panahon na kasama niya mga alagad. Kasi sila naglalakbay sa dagat. Hinabot sila ng malakas na bagyo. Tapos pinatigil niya pinatigil niya ang alon, ang hangin, pinahumpa niya. Amen? At pagkatapos nun, sabi sa verse 33, at ang mga nasa daong ay nagsisampa sa kanya na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos, nagsisampa sa kanya. Amen? So, sinampa siya ng mga alagad at hindi niya sila pinigilan. Dahil ang Biblia ay nagsasabi si Jesus, ay Diyos. Okay? Hindi tinigilan ni Jesus ang pagsamba sa kanya. Walang iba dapat sampahin, kundi ang Diyos lamang. Amen? Kaya si Jesus ay ang pagsamba ay tinanggap niya. Dahil ang Biblia ay nagsasabi si Jesus ay tumalang, nagpapatawad ng kasalanan, at tumatanggap ng pagsamba. So, anong pinapakita ito tungkol sa kanyang kalagayan? Ipinapakita ito sa atin na si Jesus ay bilang isang dakilang tao, siya ang Panginoon, ang Diyos na nagkatawang tao, at ang tagapagligtas ng sanlibutan. So, nararapat na si Jesus ay sambahin at pagligtas. Dito ito natapusin, napakahalaga nito. No? Pag kayo magpa-Bible study, pili itong series. No? Pwede series to. Pwede hindi nyo muna yung nagsama. Kung medyo mahaba na, kasi isa sa Bible study, may mga sinisilip pa, mahaba. Pero sa kasunod na balik,
pwede nyo itong ituro. Ano ang maaaring maranasan ng tao kapag hindi nila kinilala si Jesus bilang Diyos at Panginoon? No? Ang sabi ng John chapter 8, verse 24. John chapter 8, verse 24. No? Sabi na, kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga, sabi ni Jesus, kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Walang kapatawarang matatanggap ang sinong tao kung hindi siya maniniwalang si Jesus ay Diyos. Pero walang ibang pwedeng magpatawad kundi ang Diyos na. Kaya sabi ko, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Si Jesus lamang ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Ang hindi kumikilala kay Jesus ay nananatiling walang kapatawaran. Ano sila mapapatawad ng isang tao lamang? Ano sila mapapatawad ng isang propeta lamang? Ng isang maliit na Diyos lamang ang nagpapatawad ay ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, kung hindi kayo maniniwala, ako'y si ako nga. So bakit nabanggit yung ako'y si ako nga? Kung gusto niyo pang palawagin ng pagtuturo, ay di gamitin niyo yung saklat ng Exodo. Gagamitin niyo yung saklat ng Exodo. Kung gusto niyo pang palawagin ang inyong pagtuturo. Kasi pag ako nagtuturo niyan, pag binabanggit ko yung ako'y si ako nga, dinadala ko sa Exodo para mababasa nila kung bakit sinabi ni Jesus na ako'y siya ako nga. Then, dito sa Bible ko, may mga nakaturo talaga yan. May mga araw yan na nakaturo ko sa ito para hindi mawawala. Ay, hindi sana sa Bible. Sabi yun, kung hindi kayo maniniwala, ako'y siya ako nga. So, papasok na din yung Exodus chapter 3, verse 14. Nang utusan ng Diyos si Moises, na sinabi kay Moises, pumunta ka sa Paraon, at sabihin mo palayain ang aking bayan. Sabi naman ni Moises, huwag kayo pumunta ron. Tanong nila ako kung sino nagsuko sa akin, sino sasabihin ko? Sabi ng Diyos, sabihin mo, sinuko ka ni ako nga. Kaya pag sinabing ako nga, nakatulog niya sa Diyos. Sinabi ni Jesus, ako'y si ako nga. Kung hindi kayo maniniwala, ako'y si ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya yan, ang mangyayari mo ang tao hindi maniniwala. Kung hindi kinikilala kay Jesus, walang kapatawaran. Hindi nila mararanasan ang tunay na buhay at kapayapaan. Yan ang pwede pang maranasan hindi kinikilala o hindi kinikilala sa Jesus bilang Diyos at Panginoon. Maniniwalay sila sa Diyos, magpakailan lang. Sabi ng Matthew 25 verse 46, Mateo 25 verse 46, ang mga ito'y mga karuroon sa walang hanggang kaparusahan. Kapag sa mga katuwid ay sa walang hanggang buhay. So walang hanggang kaparusahan. 2 Thessalonians 1 verse 8 to 9. Alright? 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan, kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalulatian ng kanyang kapangyarihan. So, sa verse, John 3:18. John 3:18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay binatulan lang sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. May hatol ang hindi kumikilala kay Jesus bilang Panginoon. Diyos na tagapagligtas. May hatol. Then, ang pinakamatinding bunga ng pagpanggi kay Kristo ay ang walang hanggang pagkakatiwala sa Diyos. So, hindi ito magustuhan ng Diyos para sa mga tao kung mahiwalay ang walang hanggan. Kaya nga, sinuko niya ang persona ng kanyang anak upang ang sino sumampalataya ay maligtas. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng sinabi ni Jesus
Jesus, ulit talata, John chapter 5, verse 39. Ayan. Ano sabi ni Jesus? Sa John chapter 5, verse 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sa paniniwalang doon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ito ang nagpapatotoo patungkol sa akin. Sabi ni Jesus. Kaya, pwede natin himugin ang tao ating tinuturuan. Dapat pala talaga tayong aralin ng Biblia. Dahil dito natin mauunawaan sa mga bagay ng pangwalagan at dito natin natin makikilala si Kristo. Kaya maraming mga tao hindi nakilala si Jesus bilang Diyos. Amen? Dahil hindi nagbabasa ng Biblia at may mga tao naman nakilala nila si Jesus bilang Diyos, hindi naman na kayo ng maliwanag kasi hindi nga nagbabasa ng Biblia. Amen? Mga kapatid, sino si Jesus? Dahil napakalisang ng topic. Okay? Palapahan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kailan ko kayo? Namin sa ating Panginoon. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ang banal na mga pangyayari sa lahat. Salamat po yung gabi. Na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon upang magpaalalahanan. At meron din po, nagkaroon kami ng pagkakataon upang natuloy na sariwain ang mga talata na tuturo kung sino ang Panginoon. O Diyos, salamat. Tinagin mo kami ng pagkaunawa. Pagkakilala, nagawa namin at nakain namin panglapit. Pinaniwalaan na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, persona ng Diyos, bilang anak na umabot sa amin upang kami tulusin sa aming kasalanan. Patuloy ka namin kung tinataas sa aming buhay bilang Panginoon, Diyos na nagpapagligtas ng ating buhay. Tulungan mo kami na hindi lang kami makahalan nito. Tulungan mo kami na ipahagi rin namin po sa iba na nangangailangan maunawaan. Salamat po sa iyong biyaya, ang gabi, at mula sa aming pag-iwalay ng aking mga pamilya, ang pag-ingat mo at pabor ang tawag sa amin. Bless mo sa mga gabi, may gabi, tuloy na makatanggap ang biyaya ng kailangan nila sa kanilang buhay. Salamat po.